Physics sa UP. At siya rin po ang tagapagsalita ng grupong AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People. Magandang umaga po, Dr. Giovanni Tapang, si Xander po ito at si Angel. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa ating mga nakikinig ngayong araw. Opo, ano ho ang tindig ng grupong AGHAM dito po sa Pax Silica at bakit po ganun po yung inyong opinion? Gaya ng nasabi niyo kanina, ayaw namin na ito at tutol kami. Hindi lang dahil hindi nila sinabi yung buo. Pero tingin natin hindi ito yung direksyon na dapat pinupuntahan natin ng Pilipinas kung gusto natin talagang mag-industrialize. Sabi nila kasi magkakaroon daw ng jobs. Pero pag tinignan natin yung mga kamukha nito, mga gustong itayo sa Pax Silica, sa Clark, kagaya nung nasa Lynas, Malaysia, at saka yung mga data centers, hindi yan aabot ng sinasabi nila ng daang libong mga magtatrabaho. So anong klaseng kinabukasan ang gusto natin? So sinasabi nyo rin po sa inyong pahayag na walang malinaw na technology transfer po sa kasunduan. Paano nyo po yan nasabi? Kasi wala pa silang nilalabas na detalye. In fact, puro press release lang ang naririnig natin. At kahit i-base mo dun sa press release, ang balak nila ay magkakaroon lang ng locators dito sa Clark. Tapos, pagkatapos ng locators na yun, ayaw nila, alis sila, anong maiiwan sa atin? Kung ang gusto na sabi ng BCDA ay magkakaroon daw ng mineral processing. Kung mineral processing yung gagawin, ang maiiwan sa atin ay hindi yung technology to process the minerals, kundi yung mineral waste. Kung data centers, ang maiiwan sa atin ay pagkawala ng tubig, pagkawala ng kuryente dito sa ating bayan. Opo, sa BCDA din ho yata galing yung parang kasi nangangamba tayo na gagamit di ba ho ng malinis na tubig. Sabi galing daw sa tubig ulan? Oo, kagaya ngayon, umuulan dahil tag-ulan. Pero hindi araw-araw ng tag-ulan doon sa area ng Tarlac. Paano na kung tagtuyot? Tayo ay papasok ngayon sa isang matinding El Nino. Mag-iipon sila ng tubig? Pwede naman yon, pero hindi nila sinasabi na gano'n yung gagawin nila. At pag tinignan natin, kukulangin sila doon sa, kung tubig ulan lang ang kanilang babasihan, kukulangin sila, at kung kukulangin sila, saan sila kukuha? Malamang doon sa mga adjoining areas na nandyan sa Tarlac at sa Pampanga. How about do sa aspeto naman po, Dr. Giovanni, na job creation? Kasi marami daw po mga Pilipino ang mabibigyan ng trabaho kapag po nasimula ng pagtatayo ng Pax Silica. Tingnan natin yung example nga na sinasabi ko na Lynas Malaysia plant. Ito ay isang kamukha ng gusto nilang gawin na mineral processing plant ng rare earths kung saan ito yung gusto nilang i-process dyan sa Clark. Ang problema dito, ang job generation lang ng plant as a whole ay around 855 people. Ito ay naproproduce na ng napakalaki na kinakailangan na nagagamit na ng iba't ibang mga ine-export nila sa iba't ibang mga kumpanya. Kung ganyan yung gagawin natin, 1,000 lang ba ang gagawin ng mineral processing plant? Ang kapalit nito ay 2,000 tons ng mine tailings doon sa processing nila. Ang problema doon sa mine tailings na iiwan nila, hindi mo yan pwedeng itapon sa tubig, iiwan at iipunin mo yan doon sa loob ng New Clark City, at pag umulan, pag hindi nila maayos tinago, ay pwede pumunta doon sa mga communities. Maraming mga bahagi itong balak nila na hindi nila dinidisclose, at tingin ko, hindi pa kasi rin maliwanag sa kanila. Gusto lang nila mapirmahan kasi meron darating na bisita tayo sa November. Gusto nilang pirmahan to sa pagdating kaharap sa President Trump. Kumbaga po parang pwede ho bang sabihin na ito yung parang Pogo type na project na kung ipinush man ng Duterte administration, parang ito naman yung Pogo version ng Marcos administration na project. In a way, ito yung kanilang flagship na gusto Flagship. gawin. Whether kung pareho sa ng Pogo hindi ay ibang usapin. Kasi ang nakikita talaga natin dito, ang kapalit na napakalaking area, 1,620 hectares ang ibibigay nila ay displacement ng ating mga magsasaka, ng ating mga katutubo, paggamit ng ating tubig, paggamit ng ating kuryente,
pag-ipon dito ng waste na supposedly gagawin dun sa mineral processing, ito ba yung klaseng gusto natin? Ano ang kapalit? Sa ilang libong jobs? Yes, sa construction, malamang pwedeng marami talaga kasi marami silang gustong itayo. Pangatlo ay doon sa magkakaroon daw ng influx dito ng foreign investment. And ang tanong actually natin lagi dito, iyan bang foreign investment ay para doon sa kailangan ni Xander, kailangan ni Angel, kailangan ng mamamayang Pilipino? Mm-mm. Hindi. Mm-mm. Itong production nito, itong gagawin nila dito ay computational power para sa ibang bansa, AI para sa ibang bansa, minerals para sa ibang bansa. Hindi yan yung mga kailangan natin na pang-araw-araw na kailangan ng mamamayang Pilipino. Opo. Kung ang agham po ang tatanungin, Dr. Giovanni, ano yung mga probisyon na dapat mong ilagay, isaado sa kasunduan para tiyakin na makikinabang po ang mga Pilipino dito sa Pagsilica? Kung ang dulo nito ay para sa US at para sa ibang bansa, wag na natin pasukin to. Kung meron man tayong gagawin na development dyan sa Clark o sa ibang lugar dito sa ating bansa, dapat titingnan natin ano ba ang industrial policy ng Pilipinas? Para saan ba tayo magtatayo ng mga processing ng minerals, paggawa ng iba't ibang mga bagay? Ano ba ang kailangan ng mamayang Pilipino? Hindi yung dadalhin tayo ng US doon sa kanilang gusto kasi kailangan na nila ngayon. Kailangan na nila in the next few years. Ang problema dito, nahihila tayo doon sa mga bagay na i-allocate natin yung resources natin, lupa, tubig, kuryente, at pati yung pag-ipon ng waste nila doon sa isang bagay na hindi naman necessarily agad-agad ito yung kailangan natin bilang mamamayan. Opo. Sa inyo pong palagay, ano kaya yung dahilan kung bakit parang gustong-gusto po ng Marcos administration na ito po ay matuloy? December, inimbita tayo na umattend dun sa pagpirma ng Pax Silica. April, pumirma na tayo. Tapos ngayon, just a few months, ay parang go na go tayo. Obviously, hindi ito dahil plano to ng Marcos administration from the very start. Ito ay plano na dinala tayo ng ating supposedly kaibigan na US, pero apparently ay gusto lang nito at ginagawa niya to sa iba't ibang mga bansa na isinasama niya sa Pax Silica para doon sa kanyang objective na magkaroon ng sariling supply security doon sa kanyang AI development dito sa susunod na mga taon. Opo. Dr. Giovanni, kung hindi po Pagsilica, ano po yung alternatibong programa yung dapat pong isulong ng ating pamahalaan para po mapaunlad yung ating semiconductor at saka yung ating AI industry? Ang kailangan natin actually ay pag-isipan ano pa ang kailangan ng isang ordinaryong Pilipino doon sa usapin ng semiconductors, computers, computational power at AI. Saan ba natin to ilalagay? Kung ang marami nating mga magsasaka ay still engaged sa agriculture, wag nating ipagpalit yung agriculture doon sa mga ganitong i-display sila ng Pax Silica. Dapat tingnan natin ano ba ang kailangan nila. Baka ang kailangan nila ay traktora. Baka ang kailangan nila ay araro. Baka ang kailangan nila ay mga tren para madala yung kanilang mga gamit mula sa kanilang sakahan papunta dito sa atin na kung saan tayo mamimili. Baka hindi pa ito yung klaseng development na kailangan natin, although kailangan natin i-train din yung mga tao dahil gagamitin natin itong ilang areas na to. Yun yung kailangan nating balansehin at yung sinasabi ko kanina na industrial policy. Na mukhang wala ang ating gobyerno kasi ang kanilang policy sa in development ay hintayin natin ang mga foreign investors kagaya nitong sa Pax Silica at sila nang bahala mag-develop para sa atin. Ang problema, itong development ay laging hindi nakikita natin, hindi para sa atin. Pero sa kabilang banda, Dr. Giovanni, hindi ba ito parang napapanahon na? Kumbaga para kasi tayo sa Pilipinas, parang napag-iiwanan na pagdating po sa teknolohiya. Actually, napapag-iwanan tayo kasi sumusunod-sunod lang tayo sa uso. Sumusunod-sunod lang tayo sa kailangan ng ibang bansa. Sumusunod lang tayo sa BPO para sa back-end ng ibang bansa. Sumusunod lang tayo dun sa... Actually, number one ang export natin ay semiconductors. Pero nakakabili ba tayo sa sari-sari store ng murang semiconductors? Cellphone, Hindi. Kasi hindi naman ito ginagawa para sa Pilipinas. Hindi ito ginagawa para sa Pilipino. Kaya ang nangyayari, mula pa 1970s, ang Intel, ang Texas Instruments ay nandito, gumagawa na ng electronics. Hindi yan napupunta sa atin.
Yun ang sinasabi natin na hindi pwedeng ganyang klaseng development nang walang iniiwan sa atin na tayo ay kaya din gumawa ng mga ganito. Ang problema dito sa Maxilica, wala talaga. Ang mga technology transfer, hindi malinaw sa industrial policy, at ang kapalit ay di-displace yung ating mga magsasaka, kukunin ng tubig at kuryente. Opo. Huling tanong na lamang po, Dr. Tapang, no? Kung gayon, papaano pa ho mapapahinto itong Pax Silica project? Meron din ho ba kayong hakbang sa agham na legal? Tingin ko, hindi, ang problema kasi question mo sa legal ko, hindi naman nila pinapakita yung at hindi natin hihintayin na magkaroon ng pirmahan tapos doon natin kukwestiyonin. Ngayon pa lang, pinapaliwanag na namin kung bakit dapat tayong lahat ay pag-isipan, tutulan itong Pax Silica na ito. Kasi hindi ito yung klaseng development natin. What's at stake, kagaya ng sinasabi ng marami, ay ating development. Pero itataya ba natin, kagaya ng itinataya ng mga nakaraang gobyerno mula 1970s hanggang ngayon, na ibang tao na lang ang gagawa ng ating development. Tingin ko it's high time that we should seriously think anong industrial policy ang gagawa para sa ordinaryong mamamayan, para sa atin. Opo. Maraming Thank you salamat po. po, Dr. Giovanni Tapang ng Agham. Thank you rin po sa Advocates of Science and Technology for the People. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Dean Giovanni Tapang, ang tagapagsalita po ng Agham.